Real talk, may ligawan na bang nagaganap o scripted skit lang? Si Bimbi naman, Raisa, anong ginagawa mo? Sabi niya, Raisa, habang tuloy ang scroll sa kanyang phone, eto Bim, nag-i-scroll, naghihintay. Naghihintay what? What are you waiting for? Tayo na, Raisa. OMG mga te, siya shut up as literal na napasigaw ang buong timeline sa ganap na to. Kung akala nyo nag-i-exist lang ang A3 or alternative universe ng Wattpad or TikTok POV files, ang ganitong klaseng script, mag-think again kayo kasi ang Maybe o Raisa May Dizon at Bimbi Aquino Yap ay opisyal nang pumasok sa kanilang main character era. Nung nag-drop ang TV screen opening salvo ng Eat Bulaga, wala talagang nag-e-expect na magsaserve sila ng ganitong klaseng elite tire banter ha. The tension, the delivery, the eye contact as in no cap. Napa-screaming, crying, and throwing up ang buong bansa. So, ano nga ba yung nilalaman ng Ultimate Kilig Report na ito? I-breakdown natin yan maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. So, bago tayo magpatuloy, let's watch this video clip. Hello, babe. Nagsuscroll, naghihintay. Maghihintay? What are you waiting for? Tayo na. Yun, pangmalakasang dialogue na to, pula pa chair beshi. Kahit ihimayin natin ang bawat micro-expression at dilulot theories mula sa mga Gen Z sa internet, the script deconstruction. Ano nga bang ganap nung skit para sa mga hindi pa nakapanood at nagre-replay lang sa repost sa FYP na to? Or para po maintindihan po ninyo, no, yung ating pong pinlay na video kani-kanina lang, ito yung eksena na nag-unlock ng bagong level ng kilig sa pambansang noontime show settings. Opening salvo ng Eat Bulaga live broadcast. So ito yung scene, si Raisa May nakatitig sa smartphone screen habang busy sa pag-scroll, visibly deadpan, playing cool. Si Bimbi nakatayo malapit sa kanya, umupo with all at his tall talking energy at very polite demeanor. Si Bimbi naman, Raisa, anong ginagawa mo? Sabi niya, Raisa, habang tuloy ang scroll sa kanyang phone, eto Bim, nag-i-scroll, naghihintay. So, si Bimbi po sa kanyang leans in with classic Chris Aquino level confidence and sudden directness. Naghihintay, what are you waiting for? Tayo na, Raisa. Biglang nanlaki po yung mata at napatingin ng mariin at matigas na naninigas sa pwesto, nag-pause. Rewind and play again. Anong ibig sabihin nito? Bakit biglang nag-iingay ang TikTok, ang X, na formerly Twitter, na para bang may pumasok na bagong love team sa arena na tatalo sa lahat ng traditional ships? Real talk, may ligawan na bang nagaganap o scripted skit lang? Unang-una sa lahat, it was a short skit, playful television intro design to capitalize, no, on the massive unexpected chemistry nung reunion nila nung 21st birthday ni Raisa sa show. Pero kahit scripto ng writers ng show, bakit tunog may hidden truth, no? Yun yung naramdaman ko habang pinapanood ko. Why are people freaking out? The joke is half true. Diba, alam natin yan. The truth sa Philippine showbiz culture, lalo na kapag Gen Z at millennials ang nanonood, naniniwala tayo na tinatawag na subtext. Nung sinabi ni Bimbi na what are you waiting for, tayo na, two things happen. The scripted meaning, literal na tayo na, aalis na tayo, magsimula na tayo ng show, and the double enterade. Fans, tayo na, mag-showta na, in relationship na tayo. Ginamit ng show ang classic play on words, performed in a very smooth, gentleman, yet peel you away by Bimbi. It blurred the lines between TV acting and real life teasing, diba? The reaction of Raisa, kung may award para sa best non-verbal reaction sa kay Raisa May na yon, yung paglaki ng mata at pagka-shock niya, pwedeng galing sa husay niya na mag-act sa komedya o pwedeng legit na nabigla siya kasi hindi niya ine-expect na ganun ka-smooth ang delivery ni Bimbi. The genuine blush and the shook eyes were 100% authentic serve. Bakit super phenomenal ang Maybe chemistry? Bakit nagustuhan ng mga Gen Z? Ang tambalang to na
mula pa sa My Little Bossing ng 2013 days. Syempre, di ba, may childhood friends sila, na lost yung kanilang contact, nagkaroon ng reconnection. The height difference aesthetic si Bimbi na sobrang tangkad, napakagwapo, di ba? Tapos opposite attract dynamic si Bimbi na ultra polite, di ba? Soft-spoken, English-speaking, konyo guys, si Raisa na street smart, bibo, Tagalog at comedy queen. The banter literally write itself. So, lumaki ang Pinas na nakikita silang dalawang bata sa movie screen. Fast forward to 2026. Pareho na silang mature, confident at may character depth. Seeing them banter like young adults bring back good vibes. So, ang verdict natin maybe is the new pop culture reset. May totoong ligawan na ba? Or official na ba? No? Official confirmation of romantic dating. Wala pang formal confirmation on private personal level. Pero in terms of showbiz strategy at on-screen charm, the maybe tandem just delivered a total masterclass. 'Di ba? Pinasaya nila ang buong bansa kasi pinapaalala nila sa atin kung gaano kasarap maging dilulo nang walang ginagawang masama. 'Di ba? Kasi may mga dilulo fans na nakakainis eh. Yung parang dilulo na talagang napaka-imposible na yung mga sinasabi, napaka-imposible na yung mga sinasabi nila sa social media. Pero ito hindi eh. Parang magpapakadilulo ka in a very positive way, 'di ba? Yung parang nagpapakadilulo tayo nang wala tayong tinatapakang tao, na wala tayong sinasaktang tao. Okay na ako maging dilulo sa maybe, 'di ba? Ginagamit nila na tayo na the line para guluhin ang isip ng buong netizen. At safe to say, we all took the bait. 'Di ba? Lahat tayo ready na kami para sa susunod na episode ng Maybe Chronicles Standard Gen Z Response. No thought, head empty, just maybe end game, 'di ba? Kasi kapag po meron po mga chika kasi na nabasa din ako. Sabi nila na yung na yon, kasi kung nakita niyo yung reaction doon ni Miss Maine Mendoza na parang nagtaka siya, parang natulala siya, parang nabigla siya dun sa naging sagot ni Bimbi. May mga chika kasing naglalabasan na sinasabi nilang, yun daw sagot ni Bimbi ay hindi nanggaling sa writer. It came from Bimbi itself. So ibig sabihin, sabi po ng scripture, if you're still reading the Bible, sabi diyan, out of the abundance of the heart, the mouth speak. Ano man yung nasa laman ng puso mo, lalabas sa bibig mo. So yun yung nakita ko kay Bimbi during that time, na parang meron ng gustong mag-explode sa puso niya during those times na siya po ay nagbibigay ng linya, na parang meron na siyang gustong i-explode or sabihin, i-explode or ipangalandakan sa publiko. Ano na ba talaga yung nangyayari between Raisa, 'di ba? Ano na nga ba talagang level ng kanilang relationship? Yun po ba ay script lang talaga dun po sa moment na yon, or there's something special going on between Raisa May and Mr. Bimbi Aquino? Kasi ako po ay 42 years old na. Pero parang ako nakasa 16 years old pag pinapanood ko silang dalawa. Kaya talagang masasabi ko na sulit talaga na kapag sila napapanood natin on screen. Talagang, kumbaga is yung stress level natin bumababa eh. Tapos yung happiness natin tumataas. That's the reason why bakit ganun kabilis umangat ito pong si Bimbi Aquino at si Raisa. Because they produce positivity eh. 'Di ba? Yun yung kanilang nagiging epekto dun sa mga manonood nila. Biruin ninyo, meron ng Raisa May Dizon or meron na pong maybe official, meron ng maybe international, saan ka pa? 'Di ba? So ibig sabihin lang nun na bakit po napamahal agad yung mga tao sa kanila, because meron tayong something na nakikita kay Bimbi Aquino at kay Raisa May na hindi natin nakikita sa iba. That's the reason why. Kaya wag kayong magtaka, bakit adik na adik tayo kay Maybe? Ba't adik na adik tayo kay Raisa May tsaka kay Bimbi? Because they are really genuine. Totoo sila. Hindi sila yung parang nagpapasakay lang ng mga fans para lang po magkaroon sila ng mga tagahanga, 'di ba? Yun mismo yung nakita ko sa kanila, kasi for how many weeks ko na silang ginagawa ng mga reaction, pero talagang nakita ko kasi yung genuine happiness, no? Nakikita ko kay Raisa at kay Bimbi. Si Raisa, parang paganda ng paganda, maganda na siya, very natural ng ganda niya. Pero parang day by day nadadagdagan ang level ng kanyang confidence, nadadagdagan yung level ng kanyang ganda, 'di ba?
Kasi ganun talaga eh, kapag ikaw ay may nag-aalaga sa'yo, may nagmamahal sa'yo, it comes out naturally. Ganon din si Bim, 'di ba? Si Bim naman talagang natural talagang malambing talaga si Bim kahit po sa nanay niya, 'di ba? Makikita mo naman. Kahit nga sa mga friends ng nanay niya. Kaya no wonder kung bakit si Bim ay mahal na mahal ng kanyang mami, mahal na mahal ng mga friends ng mami niya because Bim is very gentleman, hindi siya mahirap mahalin.